Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang post ni Brigadier General Orlando De Leon. Title niya is ganito: Hala, sige, benta dito, benta doon. Sana yung benta-benta doon. Ito po, government assets, ipagbebenta ng PBBM administrasyon. Okay, so gusto ko lang i-advertise na meron tayong stock ng dark chocolate. Pwede na kayong mag-text o tawag sa number na ito, 0916-9000-997. Limited po ang stock, first come, first serve basis. Ako, everyday umiinom ako. Ito ang aking kape, Tablia, cacao or dark chocolate. It's very good for my health. Hindi po ako nagninegosyo nito dahil personal kong naramdaman yung lakas ng katawan dahil sa dark chocolate. Kaya ko ina-advertise at the same time, natutulungan ko na rin yung farmer para makabenta ng kanyang Tablia or dark chocolate. Okay, ito. Bakit galit si General De Leon? Sabi niya, hala, sige, benta dito, benta doon. Isinare niya ang post ng flat check. Flat check. Tungkol po ito sa Manila Bulletins na news. Ganito, Department of Finance to action of small government assets including land to boost revenue. Mga assets ng gobyerno ibebenta ng Department of Finance. Kaya galit si General De Leon. Sabi niya, hala, sige, benta dito, benta doon. Ako, parang nabuhay si dating Pangulong Fidel B. Ramos na tinaguriang Boy Benta. Okay, so basahin ko itong post na isinare ni General De Leon ng flat check. Sabi, government to sell assets. For what? The Philippine coffers are depleting fast, kaya nagbebenta ng halos 28,000, dami ha? 28,000 small assets para daw makalikom ng pondo para sa mga proyekto ni BBM. Anong proyekto? Question mark. Since 2022 until now, wala pa ngang major infra projects kaming nakikita o naririnig. Yung mga major projects na may pundo, tinanggalan ng pundo sa budget at hininto nyo, di ba? Ako, agree ako dito. Compare ko yung build, panahon ni PRRD. Kaliwat, kanan talaga, parang nagsusulputan na parang kabuti ang mga infrastructure project ng build. Itong build better more, ay wala. Mahina. Kaya I don't know kung ano itong projects na sinasabing paglalaanan nila ng pundo kaya magbebenta ng government land and properties. Tuloy natin. Mga kababayan ko, ito na si flat check. Nandito yung kanyang post. Isinare lang ni General De Leon. Mga kababayan ko, papayag ba kayo na ibenta ng gobyerno ang mga small assets nito kasama na dyan mga lote at buildings? Ang hakbang na yan ay upang makalikom daw ng dagdag pondo ng gobyerno sa iba't ibang mga proyekto na nais gawin sa taong ito o sa natitirang pamumuno ni BBM. Payag ba kayo? Mag-comment lang. Ang pwedeng bumili ay mga Pilipinos na nasa bansa at OFWs na maaring bumili mula 200 square meters na lote pataas. Ito ay base sa guidelines na ilalatag ng privatization na ipapublish na magbibigay sa kanino man na bumili ng government assets na gusto nito. Ayon kay DOF Secretary Ralph Recto, ipapublish nila online ang mga assets for public auction. May higit kumulang na 28,000 small assets. Marami ay nasa probinsya na pwedeng bilhin ng mga Pilipinos kasama mga OFWs.
interesado rin daw ang land bank na sumali dahil marami itong repossessed properties at ilang government assets na maliliit na pwedeng isama sa public auction. Ang proseso sa pagsali sa bidding ay kailangang sumulat sa kanila at ihayag ang presyong nais na bilhin ang isang asset. Mayroong guidelines na kapaloob dito na dapat sundin. Ayon sa DOF, ang layunin ay para tumaas ang revenue ng gobyerno at bumaba ang maintenance cost ng non-performing assets nito. Isa sa planong ipa-auction ay ang Star City na may halagang 15 billion. Sabi nila, small assets. Ito, Star City, halagang 15 billion. Big asset na ito. Okay, noong nakarang buwan, December 29, 2024, inilathala ng Department of Finance na kumita ang gobyerno ng 4.44 billion mula sa pagbebenta at pagrerenta ng mga government assets kasama na ang dividendo, ang pagtaas ng non-tax revenue sa halagang 553.3 billion para sa taong 2024. Nailathala ito sa Manila Bulletin. Ang laking income, 553.3 billion. So, nasaan na ito ngayon? Income man daw ito eh. Kung ganito naman pala na may malaking kita ang gobyerno, bakit pa kailangan pang magbenta kung saan mga mamamayan lamang ang may kakayahan, kung saan mayayaman lamang ang may kakayahang bumili at malamang sa malamang ito ay mapupunta lamang din sa mga perceived dummies. Yan. Perceived dummies ng mga korap na mambabatas at leader. Wala nang ibang maisip na financial genius kuno na si Ralph Recto kundi umutang sa ibang bansa, World Bank, at magbenta ng government assets na malamang bibilhin din ng mga dummies. Malungkot. Alam na natin kung gaano kamanlilinlang sila sa gobyerno ngayon na pati sarili nilang national budget ay nililinlang ang taong bayan sa katotohanan kung saan gagastusin ang trillion pesos budget na nakapaloob nito. So, i-comment nyo lang. Payag ba kayo sa plano ng Department of Finance na ibebenta 28,000 government assets, mga small assets, para daw makalikom ng pundo ang gobyernong ito? Comment nyo kuno. Okay. So, again, salamat sa inyong tulong panonood sa channel nito. Yung income natin, ibinabalik natin sa mas nangangailangan dahil sa awa ng Diyos, kaming mag-asawa, supisyente na ang aking pensyon para sa aming pangangailangan. Kaya ang ating income, binibili natin ng yero at pako at itinutulong natin sa mga pobreng talaandig na pamilya sa Bukidnon sa pagpapatayo ng kanilang bahay o pagre-repair. Binibigyan natin ng 10 yero ang bawat pamilya. 10 feet ang haba ng yero at assorted nails, 10 kilos, para ma-repair ang kanilang mga bahay or makapagpatayo ng bagong bahay. Kasama kayo sa pagtulong ng mga pamilyang ito, kaya panoorin nyo ang video nito. Muna ni ang ilang balay nga trapal nga nagkuan lagi sila, nagpasalamat sila nga dunay nakakita sa ilang balay nga gibidyo karon kini na ang ilang balay nga trapal in town, nagkagisi-gisi na apan sa ilang kalisod naganto sila. Muna ni ang ilang balay nga mga tulo nga trapal nga buslot na gyud o naghinanglan na gyud sila og tabang nga dunay maluoy nga makakita nga ingon ani ang ilang kahimtang sa trapal lang in town nga ilang giatop nga naglisod sila, wala sila ikapalit o kini na ang tag-iya sa balay, kining babayi o adunay bata siya o muna ni ang ilang balay nga in town mga silupin ang gibutang sa uban sa ilang kusina
Amo na ni siya ang ilang butanganan sa mga ilang plato. Kani ang ilang dingdingan rasad o sako, at least nga dili lang unta mo bisag mo hangin, dili lang sila makuanan lugar kanang mahanginan, pero di naman makaya ang sako tungod kay nagisi naman pod o kining ilang sala gani ang ilang mga sala na buslot na gihapon, guba na ang ilang balay gyud o ang ilang atop mao na ni siya trapal nga nangagisi na. Luoy gyud kayo sila kay nagantos in town sila sa balay nga wa na gyud no. Ayaw ay bebe guba na yung balay ba? Guba na yung balay bibi ba? Na ang balay na to, wala gyud. Tanawa gani ang inyong gikuan tanilbag, ang inyong gikuan na lang. Ang inyong tanilbag na wala naman nangakuan na siya. Oo. Luoy na gyud kaayo. Mo ni ang naa sa ilang giatop nga unta nga tanilbag, panuwa na nila hutay. Muni ang atop nila sa ilang kusina. So sila nagulat nga matagaan lagi o giro. So nagpasalamat sila nga dunay muhatag sa ilang kalisod nga makabalay sila og tarong. Mao na ni ang gawas nila nga bahin na ako sa gawas o muna ilang kusina nga nakabidyo sa ilang atop. O morato, salamat. Salamat. Sige.